At seryoso nga ho guys, at tatakbo itong self-proclaimed appointed son of God and the owner of the universe na si Pastor Apollo C. Quiboloy na madaming kinakaharap na kaso and wanted dito sa FBI. Seryoso pala siyang tatakbo bilang senador. Abay, mukhang magiging Holy Senate na ang Senado niyan pag si Quiboloy ay pumasok. Talaga nga namang tarantado. Hindi nga. Kasi guys, nung narinig ko to, kanina kasi merong nagla-live sa TikTok, narinig ko na itong si Pastor Apollo Quiboloy, tatakbo daw. Eh, wala pa naman akong nakikitang article. So, sabi ko, seryoso ba yung sinasabi nila? Hanggang sa umabot ako ng punto na hinahanap ko na kung saan yung article na yun. At ito na nga, nakita ko sa usapang kongreso. O, sabi dito, Quiboloy to run for senator. Ginawang clown. Grabe. Ang Senado. O, sino pa yung ahabol dyan? O, ipakita mo kung sino ka. O, si Willie Revillame, tatakbo. Si Bato, tatakbo. Si Bongo, tatakbo. Tapos humabol pa itong si Quiboloy. Grabe. So, the self-proclaimed appointed Son of God, Pastor Apollo Quiboloy, who is wanted by the Federal Bureau of Investigation, FBI, announced his plan to run for senator in 2025 election. So, tatakbo nga, seryoso, itong si Pastor Apollo Quiboloy na maglingkod dito sa Senado. Ano kaya yung magiging ambag ni Pastor Apollo Quiboloy maliban sa pagiging manyakis according sa mga statement ng mga nabiktima niya. So, maliban sa pagiging manyakis, ano kaya yung maiaambag niya sa Senado? Diba? Nakakaloka. Grabe, pinuno ng clown, pinuno ng ng mga katuwa-tuwang politiko ang Senado. Yan guys, tingnan nyo yung qualification. Kahit may kaso, pwede palang tumakbo. Abay, tarantado. Imagine, so tatakbo ka, tapos ang dami mong kinakaharap na kaso. Unang-una dito, engage ka sa sex trafficking by force, fraud, sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud, bulk of cash smuggling. Grabe! Sandamakmak yung kaso pero pwedeng tumakbo. Talaga nga naman. Nakaka-proud ang ating bayang Sinilangan. So ngayon, dagdag na naman sa magiging problema ng mamamayang Pilipino kung sakaling tumakbo at manalo itong si Pastor Apollo Quiboloy. So what is the reason kung bakit tatakbo itong si Quiboloy? Kasi sabi sa mga nag-comment ay para tumakas sa kanyang kinakaharap na kaso. Or di kaya, kung sakaling nanalo man to, pwede niyang sabihin na kaya siya kinasuhan ng FBI or kung bakit siya hinahabol ng FBI is political reason, not for criminal reason. Aba naman, matindi. Matindi guys, matindi. Hindi nga. Ako guys nalulungkot ako kung may mga taong utu-utu pa rin up to this moment. Baka malay mo, we do not know, gamitin ni Pastor Apollo Quiboloy yung word na, sige, pag iboto nyo ako, lahat kayo maliligtas sa langit dahil ako ang kaisa-isang anak ng Panginoon. Quiboloy, hindi lang naman ikaw yung anak ng Diyos, pati din naman kami anak ng Diyos. Diba? Nakakaloka. Ito si Willie Revillame, lakas din ng amats nito. Nakita ko guys sa balita. Tingnan. Ito Willie Revillame, Pastor Quiboloy, Kiko Panghilinan. Yan. I think mas lesser evil siguro kung ako yung tatanungin. Dito na lang ako kay Kiko. Kahit kahit pink cards to, at least may alam sa batas. Pero hindi ko naman sinasabing totally perfect siya kasi wala naman talagang perfectong tao. Pero kung si Willie Revillame, si Pastor Apollo Quiboloy, dito na lang ako kay Kiko. May credential na dati pa.
Diba? Si Willie Revilla, ano yung magiging ambag niyan? Bigyan ng jacket yan. Tata. Diyos ko, Lord! Tapos pag si Kibuloy ang mananalo, magiging holy ang Senado. So kapag manalo ka, wala na bang magnanakaw dyan sa Senado? Kapag manalo ka, wala na bang manyakis dyan sa Senado? Oh my goodness, nakaka-stress ng Kipay Labu. Kaloka, anong gagawin ni Kibuloy? Anong gagawin ni Willie Revillame? Ano yung napasok sa isip niyo? Kung bakit kayo tatakbo? In the first place, hindi ka na lang, delikadesa na lang ha. Ang dami mong kaso. May hearing ka pa sa Senado. Tumakas ka pa nga sa first hearing mo dahil hindi mo sinipot itong si Ma'am Risa, Senate Chairwoman Committee, blah 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 na si Risa Ontiveros, hindi mo sinipot. Tapos, ang lakas. Diba? Ang lakas. Promise, the audacity na tumakbo ka. Nagpaplano kang tumakbo sa Senado. For what? For what reason? Hindi nga guys, yung gusto kong tanongin dito, ano yung mo, yung credentials mo? Ano yung maitutulong mo sa Senado? Kasi sa Senado, tagagawa yan ng batas eh. Legislator yan sila, tagagawa sila ng batas. Hindi ka naman ata magiging pastor dyan sa Senado, Kibuloy. Tsaka hindi ka naman din ata William magbibigay ng jacket dyan sa Senado, Kasi, ang lalakas guys ng AMATS, promise. Ito kasi yung yung sinimulan ni Robin Padilla na legacy. Tingnan mo, kahit mga tarantado, barambado tumatakbo, kahit wala namang kaalam-alam or kahit nonsense, not relevant sa politics dahil sinimulan ng tarantadong si Utol Kong Hudlom. Guys, may possible, may chance. Possible winning tong mga to. Si Kibuloy, lalo pat madami pa tong pwedeng mauto. Sasabihin, isa-isa ako anak ng Diyos, dadalhin ko kayo sa langit pag ako'y nanalo. Diba? Madami pa din mauto yan. Lalong-lalo na si Willie Revillame. Malakas yung exposure. Bigyan ng jacket yan, 10,000. Mga ganon-ganon. Hindi naman kasi abot sa pagtulong yung pagiging senador. Kung gusto nyo makatulong, pwede kayong gumawa ng charity nyo. Gayahin nyo sila ni Robredo. Merong NGO. Hindi kasi guys, napapansin ko dito kay Kibuloy, baka pwede niyang maging weapon ang Diyos. Alam niyo guys, gagamitin niya na kasi mayroong mga politician na naging successful because of ginamit nila yung Diyos. Si Villanueva, yan. Nakalimutan ko yung pangalan at kung saan yung lugar niya. Basta may Villanueva na isang politiko din na naging successful yung range niya sa politics dahil ginamit niya yung pangalan ng Diyos. Which is, diba, hindi naman ata tama yun. Guys, gising mga mamamayang Pilipino. Gising, tayo yung makakapagpabago ng future natin. Tayo yung makakapagpabago at makakapag-create ng ambag para sa pagbabago ng ating lipunan. Please lang, bumuto tayo ng matino. Pumili tayo ng may alam, yung may credentials. Pumili tayo ng hindi tayo magsisisi. Hindi yung alam nyo ng madami ng kaso tapos bubutuhin nyo. Guys, maawa naman kayo sa bayang Sinilangan. Ay, ano ba naman yan? Grabe, napupuno ng demonyo ng Senado. Ay, nakagrabe. Ano kayang kalukuhan or katarantaduhan or masamang espiritu ang pumasok sa pag-iisip ng mga to? At kung naisipan nila na tumakbo sa Senado, boy, ano ba yan? Utos ba yan? Ikadigungan? Huwag kayong maniniwala dyan, naka-fentanyl yan. Ay, naku. Guys, kung gusto nyong mabago ang future ng bansang Pilipinas, bumoto kayo ng may kredibilidad. Bumoto kayo ng tama. Bumoto kayo ng may alam. Huwag yung tarantado, di po tagago. Hindi, promise. Kasi kung iboboto nyo lang din to, wala kayong delikadesa. Parang pinagkanuno nyo na yung ating bayan sa mga demonyo. Ibubuto nyo may kaso sex trafficking for children. Ibubuto nyo yung taong, di ba, may issue sa bulk of smuggling ng cash.
Iboboto nyo yung bilang senador, yung isang tao na walang alam sa batas? Talaga, ang lakas talaga ng ng impact ni Robin Padilla, no? Grabe, ang lakas ng hatak mo, Robin. Saludo ko sa'yo. Tingnan mo yung mga gago, sinundan yung yapak mo. Animal, grabe.